Chelsea! Agad akong napabalikwas ng bangon kasabay ng malakas na pagsigaw ko sa pangalan ng asawa ko. Pawis na pawis at tinihingal ako na animoy ilang kilometrong tinakbo ko kanina. Daddy ko, bakit? Bumungad sa akin ang nag-aalalang itsura ng asawa ko. Nagmamadali pa itong lumapit sa kama at dinaluhan ako. Okay ka lang ba? Nananaginip ka na naman, kamahalan ko. Nag-aalalang anay nito sa akin. Saka inabot ang baso ng tubig na nasa side table. Tulala ako't hindi ko maialis ang tingin ko sa nag-aalalang asawa ko. Agad kong kinapitan ang kamay niya nang makaupo ito sa tabi ko. At walang sabi-sabi na niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko naman ang pagganti nito sa yakap ko. Daddy ko, masamang panaginip na naman yan ano? I'm sorry mami ko, pero lagi pa rin akong dinadalaw ng bangungot na yon. Saad ko sa kanya, saka ako kumalas sa yakap namin. Kinapitan kong magkabilang pisngi niya, saka mabilis na ginawaran ng matamis at puno ng pagmamahal na halik sa mga labi. I love you, Chelsea. Mahal na mahal kita. Bulong ko dito, matapos kong pakawalan ng mga labi niya at muli ko siyang yakapin. Mahal na mahal din kita, kamahalan. At kahit anong mangyari hindi kita iiwan. Panaginip lang yon. Tsaka matagal na yon, kaya sana kalimutan mo na yon ha. Nandito na ako sa tabi mo ngayon. Nakikita mo. Nakakausap mo, tigit sa lahat nahahawakan mo ko. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwanan. Nito, napapikit naman ako ng mariin. At mas hinigpitan ko palalong pagkakayakap ko sa asawa ko. It's been 7 months nang matapos ang mga nangyari. Mula nang kunin siya sa akin ni Stella, malagay sa panganib ang buhay niya. Halos ikamatay ko pa noon nang makita kong pag-flatline ng machine niya, habang pilit ko siyang inililigtas sa kamatayan. Flashback. Dr. Alegre, wala na tayong magagawa. She's gone. Hindi na kinaya ng asawa at anak mo. Masyado nang madaming dugo ang nawala sa asawa mo, kaya it's impossible na she can survive. No! I need my wife! Buhay pa ang asawa ko. Chelsea, please wake up. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Pagwawala ako sa loob ng ER. Kahit kitang-kita ko na ang zero sa machine niya. Ang straight line sa machine na nagbibigay buhay sa asawa ko. Hindi ko pa rin matanggap. Hindi lang sa ganito matatapos ang buhay ng asawa ko. Hindi si Stella ang magiging dahilan para habang buhay akong magdusa na hindi ko kapiling ang mag-ina ko. Pilit ko siyang pinapump sa dibdib niya. Kahit pinipigilan na ako ng mga doktor at nurses, wala akong pakialam. Hindi kasi nila alam ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kung gaano kasakit para sa akin na mawala ng asawa at anak. Cody, anak, tama na. She's gone. They're gone. Dinig kong saad ni Mami, habang pinipigilan din ako. Pakiramdam ko na ubos na ang lahat ng lakas ko, at unti-unti na ding bumibigay ang katawan ko. Sobra na akong frustrated. Di ko na alam kung anong gagawin ko sa mga oras na to. Puro hagulhol at nangihina ang katawan na yumakap ako sa katawan ng asawa ko. Sa dibdib niya ako umiiyak habang mabilis na nagtataas baba ang magkabilang balikat ko. Chelsea ko, please, please, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin to. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Please, bumalik ka sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pagsusumamo ko sa kanya na animoy madidinig pa ako nito. Tunog ng flatline sa machine. Agad akong napaangat ng mukha nang madinig kong muli ang pagtunog ng machine na nasa gilid niya. Tila ay hindi makapaniwala habang nakikita kong muling pag-andar at pagtakbo ng linya na yon. Chelsea, usal ko, saka mabilis na naalerto para ipagpatuloy ang ginagawa ko kanina. Mabilis naman na tumalima ang doktor at nurses na kasama ko para tulungan akong isurvive ang asawa ko. Kitang-kita ko pa ang paggalaw ng daliri niya. We need a blood donor, Dr. Alegre, so she can totally survive. Your child is still fighting too. Pag hindi natin nasalinan agad ng dugo ang asawa mo, you might lose them. Ani ng doktor. Chelsea ko, please lumaban ka, mahal ko. Kailangan kita. Kailangan ko kayo ng anak natin. End of flashback. Salamat at di mo ko iniwan. Siguro wala na din ako ngayon kung di ka nagising. At di mo ko binalikan. Siguro Shhh! Anito at mabilis na itinapat ang daliri sa labi ko para pigilan ako nito sa sasabihin ko.
Dalawa lang ang dahilan ko para lumaban at hindi sumuko. Una, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya na iwan ka ng basta-basta. Kahit anong mangyari, tandaan mo, babalik at babalik ako sa'yo. Pangalawa, pareho natin kailangan ng anak natin. Kaya lalaban ako, wag lang siya mawala. Saad nito, kinuha niya ang kamay ko saka dinala sa tapat ng malakit bilog niyang tiyan. Hindi ko hahayaan na hindi malang masisilayan ng anak natin ang mundong ito. Di ba bubuuin pa natin ang pamilyang pinangarap natin dati pa? Gagawa pa tayo ng masasayang alaala kasama ang anak natin. Walang duda. Sobra at abot langit ang pagmamahal ko sa babaeng ito. Na lahat gagawin ko, wag lang siyang mawala sa akin. I love you, Mrs. Chelsea Miraflor Alegre. Nakangiting saad ko dito. Sa kakinintalan ng halik ang kanyang mga labi. Siyempre, mahal na mahal ko din ang little angel ko. Ginawaran ko din ang halikan siya niya. Aray! Sumipa siya, daddy ko. I love you to daw. Excited na si daddy sa paglabas mo, baby. Bulong ko dito, habang paulit-ulit na hinihimasan siya ng asawa ko. Mali nga na sinisi ko ang Diyos dahil sa mga nangyari. Tama si Mami. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Dahil sa mga nangyari, lalo ko pang napatunayan kay Chelsea kung gaano ko siya kamahal. Mas lalo kong naramdaman kung gaano ko siya kakailangan sa buhay ko. Ang maliit na tsansang makabuo kami ng anak ni Chelsea. Heto, awa ng Diyos, araw na lang ang aantayin namin para lumabas siya sa mami niya. Bilang asawa at nangangarap na magkaanak, ay sobrang excited ako na masilayan ng munting anghel namin ng asawa ko. Isa lang ang gusto kong gawin mo, kamahalan. Ani nito na nagpabalik sa sarili ko. Ha? Ano yon, mami ko? Kalimutan mo ng mga nangyari noon. Tapos na yon. Tahimik na si Stella. Mag-focus na lang tayo sa buhay natin ngayon. Lalo na't magiging magulang na tayo. Seryosong ani nito sa akin. Aaminin ko kasi, mula nang mangyari ang trahedya sa mag-ina ko, hindi na ako tinantanan ng bangungot ko sa sobrang takot noon. Halos gabi-gabi akong nananaginip na wala na ang mag-ina ko. Natuluyan na akong iniwan ng mahal ko. Mahirap gawin, mami ko. Lalo pat, hindi rin madaling iwaglit sa isipan kong mga nangyari noon. Sinisisi ko parating sarili ko na kung sana hindi ako na-aksidente noon. Hindi tayo aabot sa ganoong sitwasyon. Pero because I love you, Chelsea ko, kaya lahat gagawin ko para sa'yo. Para sa anak natin. Ngumiti naman ito sa akin, saka ako ginawaran ng mabilis na halik sa pisngi ko. Alam ko yon. Kaya nga mahal na mahal na mahal na mahal kita, Cody. Mas mahal na mahal kita. Halika nga dito. Namiss kita eh. Nakangiting ani ko dito. Saka masuyo ko siyang binuhat at pinaupo sa lap ko. Habang nakasandal naman ako sa headboard ng kama namin. Ang bigat mo na, mami ko. Kunwari ay reklamo ko sa kanya na automatiko namang nagpakunot sa noo ng mahal ko. Aray! Aw! Daing ko nang bigla ako nitong kurutin sa dibdib ko. Sorry na, nagjo-joke lang naman ako eh. Che, ewan ko sa'yo. Hindi naman ako tumaba eh. Nakangusong ani nito. Saka nagpumilit na umalis sa kandungan ko na maagap ko namang pinigilan. Niyakap ko siya ng mahigpit at pilit na ibinaon sa leeg niya ang mukha ko. Hinalik-halikan ko pa siya doon. Sorry na, mami ko. I know hindi ka tumaba. Nagkalaman lang. Aray! Joke lang. Maganda pa rin naman ang katawan mo eh. Kung di ko lang talaga mahal ang babaeng to eh. Mula kasi nang gumaling siya, lumabas sa hospital at bumalik kami dito sa bahay namin na binili ko noon. Palagi akong kawawa sa kanya. Kung hindi kurot at manggigigil ang ginagawa nito sa akin. Minsan naman ayaw pa akong patabihin sa pagtulog. Ang sabi ni mami sa akin, natural lang daw yon. Kasi ako ang pinaglilihian ng asawa ko. But God, ilang araw na lang lalabas na ang anak namin. Pero hindi pa rin naman siya nagbabago. Pero okay lang. Kahit araw-araw niya akong kurutin, okay lang. Mahal ko naman siya eh. Wag lang yung gabi-gabi na ayaw niya akong katabi sa kama namin. Siguro, masaya ka na hindi kita katabi sa higaan natin. Kasi ang taba ko na sa paningin mo. Baka mamaya niyan, may iba. Yan ang wag na wag mong iisipin, mami ko. Dahil mamatay man ang langaw ng kapitbahay natin, Pex man. Hindi ko magagawa na tumingin sa iba o ipagpalit ka sa iba.
Mataba ka man o maganda ang katawan mo sa paningin ko, hindi pa rin mababago nun ang pagmamahal ko para sa'yo. Seryosong saad ko sa kanya. Kita ko naman ang pagpipigil nito sa ngiti niya. Halatang kinikilig eh. Di ko din kasi magets kung minsan ang ugali ng mahal ko. Maglalambing sa akin tapos mamaya magugulat na lang ako may kasalanan na pala ako sa kanya. Sus, ganyan naman kayong mga lalaki. Ibahin mo ako sa ibang lalaki, mami ko. May isang salita ako. Gusto mo patunayan ko pa sa'yo eh. Ani ko dito. Saka ko siya dahan-dahan na inihiga sa kama. At inibabawan ko siya habang hindi pa rin mawawala ang nakakalokong ngiti sa mga labi ko. Ay naku, Mr. Alegre, lalabas ng anak mo anytime. Pero yung pagkasutil mo, hindi mo pa rin mapigilan. Tsaka bawal na yun, baka matamaan lang si baby sa loob, kawawa naman. Kunot noo ko naman siyang tinitigan sandali bago ko sinakop ng mabilis ang nakaawang niyang mga labi. Baka nakakalimutan mo, your husband is a doctor. Kaya alam ko kung bawal ba makipag-make love sa buntis na asawa o hindi. Come on, mami ko. Ilang gabi mo na nga ako ayaw katabi sa pagtulog eh. Reklamo ko dito, habang pinauulanan ng maliit na halik ang kanyang balikat. Nagsimula din akong ibaba ang strap ng maternity dress niya. Kasi mga katok sa pintuan. Ma'am, sir, may bisita po kayo. Nasa baba po si Doc Alex at Doc Herman. Napatiimbagang naman ako nang madinig kong boses ng kasambahay namin. Timing nga naman ang dalawang yun, oo. Hayaan mo na sila, mami ko. Ako, tara na at ayaw kong pag-intayin ng dalawang yun. Ani nito saka nagpatulong na makaupo sa kama namin. Kunot-noot sa lubong ang mga kilay na inirapan ko siya. Ayaw mo silang pag-antayin pero ako okay lang? Kunwari ay nagtatampong tanong ko sa kanya. Arte, dali na daddy ko, mamaya ka na lang maglambing sa akin, okay? Ano pa nga ba? Wala na akong nagawa kundi ang alalayan ng asawa ko na lumabas ng kwarto at bumaba sa hagdan para harapin ang dalawang salarin at istorbo sa moment namin mag-asawa. Mami ko, dahan-dahan lang. Baka mamaya niyan bigla kang matisod sa pagmamadali mo maglakad eh. Pag-aalalang saad sa akin ni Cody. Habang nagmamadali din itong salubungin ako sa hallway ng building niya. Agad naman ako nitong inalalayan at hinawakan sa bewang ng makalapit na ito sa akin. Hinakay ako papunta sa office niya. Bakit kasi hindi na lang si Manong Mario o si Lovely ang pinaghatid mo niyan? Baka mapapano ka pa sa pagbabiyahe mo, mami ko eh. Ano ka ba? Okay lang ako, pati ang baby natin. Tsaka gusto kong ako talagang maghatid nito sa'yo para sabay na tayong kumain. Hindi pa rin kasi ako kumakain eh. Gutom na kami ni baby. Sagot ko dito, nang makaupo na ako sa sofa at inaasikasong pagkain na dala ko para sa aming dalawa. Umupo din naman ito sa tabi ko at tinulungan ako sa pag-aayos ng pagkain namin. Pwede mo naman akong tawagan para ako na ang umuwi sa bahay. Para hindi ka na nagbiyahe pa. Alam naman natin na madaming pasaway na driver sa panahon ngayon. Baka mapapano pa kayo ng anak natin eh. May pag-aalala pa rin tulad nito sa akin. Nagpakawala muna ako ng isang malalim na buntong hininga bago nagsalitang muli. Okay, hindi ko na uulitin. Sorry na. Gusto ko lang talaga na sabay tayo kumain ngayon. Namiss ko na kasi nasabay tayo mag-lunch eh. Nakangusong saad ko sa kanya na nagpatigil din sa ginagawa niya. Mabilis niya namang kinuha ang dalawang kamay ko at kinapitan niya ito. I'm sorry, mami ko. Ayoko lang kasi malagay na naman sa panganib ang buhay niyo ni baby. It's okay. Basta sa susunod, wag ka nang aalis ng bahay na hindi ako kasama, okay? Mas mapapanatag kasi ako pag nasa bahay ka lang or akong kasama mo. Seryosong taran nito sa akin bago ako kinintalan ng halik sa noo. Opo, sir. Sorry ulit. Sige na, kain na tayo. Ma'am Chelsea, excuse me po. Sabay pa kaming napalingon ni Cody sa pinto nang bumungad sa amin si Lovely. Ang PA ko na hinard ni Cody para daw may kasakasama ako sa bahay pag wala siya. Mantakin mo, wala naman akong trabaho at maghapon lang akong kain tulog sa bahay. Pero may personal assistant pa ako. Iba talaga pag mayaman ang asawa mo eh. Bakit, Lovely? May tawag po kayo, ma'am. Saad nito na nagpalipat-lipat pa ang tingin sa aming dalawa ni Cody. Mami ko, akala ko ba nagugutom ka na pati si baby? Pwede naman siguro mamaya na lang yan. Come here, at bawal kang magpalipas ng gutom. Ani ng asawa ko,
Saka tumayo din sa kinauupuan niya at lumapit sa akin. Ah, tapos na pala akong kumain sa bahay bago ako pumunta dito. Saglit lang at sasagutin ko muna to, ha? But, nagtataka man itong walang nagawa, kundi sundan na lang ako ng tingin nang lumabas ako sa office niya. Nang matapos ang tawag sa akin ay saka naman ako bumalik sa opisina ng asawa ko. Halos hindi na maipintang mukha ng mahal ko. Sa lubong ang mga kilay na halos mag-isa na din ang linya nito. Sinong kausap mo? Seryosong tanong nito sa akin. Kaibigan lang. Tapos ka na kumain? Balik na tanong ko sa kanya. Napalingon naman ako sa center table na pinaglagyan ko ng pagkain kanina. Nandun pa rin ang pagkain at ni unti wala man lang nabawas. Hindi ka pa kumain, daddy ko. Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Pasado alauna na pero hindi pa rin pala siya kumakain. I was waiting for you kasi. Sabay nga tayong kakain. But it seems na mas importante pa yung kausap mo kaysa sa akin. May pagtatampong ani nito. Saka kunwari biglang nagbisi-bisihan sa trabaho niya. Nagigilty naman ako naglakad palapit sa kanya. Sorry. Tipid na ani ko sa kanya saka umupo sa kandungan niya. Pero mukhang nagpapakipot pa ata ang mahal ko ngayon. Sorry na. Naaliw lang talaga ako nakakwentuhan ng kaibigan ko eh. Nawalan na ako ng gana kumain. Nagtatampo ako sa'yo. Gusto kong matawa dahil sa inaasal ng lalaking to ngayon. Parang bata eh. Sus, sorry na nga eh. I love you. I love you too. Pero nagtatampo pa rin ako sa'yo. Iba din ito eh. Aray ko. Mami ko, bakit? Anong masakit? Masakit na ba ang tiyan mo? Lalabas na bang baby natin? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong nito sa akin. Kunwari ka pa, so bati na tayo. Nakangiting tanong ko dito. Matapos magkunwaring masakit ang tiyan ko. Mas lalo naman ito nagkunot noo sa akin. Kung di lang ako nito mahal kanina pa nausok ang ilong nito dahil sa inis sa akin eh. Pero sorry siya, ako ang boss dito. Okay, fine. Pero sino muna ang kausap mo at kailangan mo pa lumabas sa office ko? Kunot noo at nagtatakang tanong nito sa akin. Wala. Kaibigan nga lang. Si Moira. Oo, si Moira ang tumawag sa akin. 'Di ba, lovely? Kinakabahang sagot ko dito. Saka binalingan ng PA ko. Sinanyasan ko pa ito gamit ang nanlalaki kong mga mata. Opo, si Ma'am Moira nga po ang kausap ni Ma'am Chelsea, sir. Utal ding sagot nito sa asawa ko. Pero halata naman sa itsura ng isang to na hindi siya kumbinsido sa akin at hindi naniniwala sa sagot namin ni Lovely. Sorry, mahal ko. Nagsisinungaling ako sa'yo. Hey bro, what's your problem? Kanina ka pa balisa dyan. Dinig kong tanong sa akin ni Herman. Ngunit hindi na ako nag-abalang tapunan siya ng tingin. Habang hawak-hawak ko ang ballpen ay hindi pa rin ako mapalagay sa kaiisip sa asawa ko. Mula kasi kahapon ay hindi pa rin ako makumbinsi sa sinabi niyang si Moira ang madalas tumawag sa kanya. I already talked to Moira kaninang umaga, pero sabi niya hindi daw sila nagkakausap ni Chelsea sa tawag. I was wondering kung anong itinatago sa akin ni Chelsea. Nagsisinungaling na siya sa akin? But why? Hey, you okay? Untag na tanong muli sa akin ni Herman. She lied to me. Sabi ko dito na agad ding sinundan ng malalim na buntong hininga. What? Who? Chelsea? Sunod-sunod na tanong nito. Bakit kailangan niyang magsinungaling sa akin? Hindi naman siya ganun dati. Herman, iba ang pakiramdam ko ngayon. Pakiramdam ko, hindi na siya yung Chelsea na nakilala ko noon. Kasi simula nang bumalik siya sa akin, tumira ulit kami sa bahay namin. Napapansin ko talaga na may nagbago sa kanya. At mas lalo kong napatunayan yun this past few days. Nag-aalalang sambit ko sa kaibigan ko. Baka naman mali lang yung pakiramdam mo, bro. Nag-usap na ba kayo? I asked her, pero lagi niyang sinasabi sa akin na kaibigan niya lang daw ang kausap niya, si Moira. Pero tinanong ko naman si Moira, hindi daw siya ang madalas na tumatawag sa asawa ko. You know what, bro? Bakit hindi mo na lang alamin at tanungin ulit ang asawa mo bago ka maghinala o mag-isip ng kung ano-ano dyan? Malay mo na may pinagkakaabalahan lang si Chelsea na iba. Alam mo naman na buntis ang asawa mo, di ba? Kaya hayaan mo na muna. Paliwanag nito sa akin, pero hindi pa rin ako matahimik.
Kahit pilit kong isiksik sa isipan ko na may dahilan si Chelsea kung bakit siya naglilihim o nagsisinungaling sa akin. Pero hindi pa rin maalis sa akin ang pangamba o pagdududa. Paano kung tamang hinala ko na nagbago na nga si Chelsea mula nang magkalayo kami? Paano kung hindi na siya yung Chelsea na nakilala ko noon na sweet, malambing, maalaga at higit sa lahat yung Chelsea na mahal ako? Alamin mo na lang, okay? Tama. Mas mabuti nga na alamin ko muna kung anong ginagawa niya, kung bakit kailangan niya magsinungaling sa akin. Paano? Alis muna ako at may meeting pa ako with Tita Lucinda and Alex. Kita na lang tayo mamaya, bro, okay? Isang tangulang din ang ibinigay ko sa kanya bago ito tuluyan lumabas sa opisina ko. Nagmamadali din naman ako lumabas ng building at tinungo ang parking para maagang umuwi sa bahay. Saktong pagdating ko sa bahay ay nasa sala ang asawa ko habang kausap si Lovely. Mami ko, tawag ko dito na nagpaangat ng tingin niya sa akin. Nagmamadali naman itong itiniklop ang laptop na nasa harapan nila ng PA niya. Saka ito iniabot kay Lovely. Sige na, ikaw na munang bahala. Salamat. Bulong niya dito, pero nadinig ko din ang makalapit na ako sa kanya. Hi, daddy ko. Ang aga mo ata umuwi. Gutom ka na? Naggawa ko ng merienda. Aniya, saka ako hinalikan sa labi at iginiya pa upo sa supang inuupuan niya kanina. What are you two doing? Tanong ko sa kanya. Yun. Wala. Nag-online shopping lang kami ni Lovely. Tara sa kusina at magmerienda tayo. Ani ng asawa ko. Saka ako hinila papasok sa kusina. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, daddy ko? Tanong nito nang makarating kami sa kusina. Habang siya'y abala na ihain ang pagkain namin. Ayoko na maghula. Gusto ko na sa kanya ko mismo malaman ang katotohanan. Kung ano bang inililihim niya sa akin. May sekreto ka ba, mami ko? Diretsong tanong ko sa kanya na nagpatigil naman sa ginagawa ng asawa ko. Nag-angat ito ng tingin sa akin saglit. Saka mabilis na tumalikod at binuksan ng ref na nasa bandang likuran niya. Ha? Ano naman ang sinasabi mo? Siyempre wala. Mas lalo lang kumunot ang aking noo nang sumagot siya sa akin. Pero hindi niya naman magawang tumingin sa aking mga mata. I know my wife very well. Hindi ugali ni Chelsea na nag-uusap kami tapos hindi siya nakatingin sa akin. Sanay siyang nakatitig sa akin tuwing magkausap kami. Pero ibang-iba naman ang ginagawa niya ngayon. Pinipilit niyang umiwas ng mga mata sa akin. Nagpakawala muna ako ng buntong hininga bago siya nilapitan. Mami ko, please. I know may hindi ka sinasabi sa akin. Tell me. You don't need to keep a secret or to lie with me. Asawa mo ko, diba? Wala akong inililihim sa'yo, daddy ko. I know, meron. Kasi hindi ka tumitingin sa akin. Look at me in my eyes. Saka ako maniniwalang hindi ka naglilihim sa akin. Ani ko dito. Saka siya hinawakan sa magkabilang balikat at pilit na hinuhuli ang mga tingin niya. Wala nga. Tara, kain na lang tayo. Ani nito. Chelsea, ramdam kong medyo nauubos ng pasensya ko dahil alam kong totoo at tama talaga ako. Wala na. Aray. Hindi mo na ako madadala sa acting mo, mami ko. Saad ko dito, nabigla na naman itong napahawak sa tiyan niya. Aray ko. Ang tiyan ko. Daddy ko. Luma na yan, mami ko. Just tell me na lang kasi. Sigaw nito ng malakas na siyang naging dahilan para maalerto na ako at mag-alala sa asawa ko. Totoo na to. Aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na ako, Cody. Aray ko. Aray ko. Ang tiyan ko, daddy ko. Ani ng asawa ko, kasabay ng paglabas ng tubig mula sa kanya. Oh my gosh, mami ko. I'm sorry. Nagmamadali naman akong dinaluhan ng asawa ko saka siya binuhat.